TBS XL standard. Okay, dinala yan dito, nakasakay sa Lalamove dahil siyempre hindi umaandar, no? Kaya pinadalan lang dito. And then ang plano ng may-ari nito is i-restore siya. So kung anong sira, yun lang yung papalitan. Yung kayang i-retain, i-retain natin. So ganoon lang po. Hindi pa natin alam kung muusok yan o hindi. Kaya papaandarin ko muna. Ayusin ko muna yung ano ito. Yung mga cable ng throttle cable, lalagyan. Tapos yung card, linisin ko muna. Spark plug. So yun, no? Tapos filter, yun muna unahin natin. Pag umandar na yan at marinig ko na okay naman at wala namang problema, so very nice. At least sa labas lang po ang problema. Hopefully yun lang para hindi tayo hindi mapagastos ng malaki yung may-ari kung palitin ba yung black o hindi. So paandarin ko muna yan bago tayo mag-verdict kung sira ba yung dito, may ingay dito or what. So paandarin ko muna yan. So yan, inuna ko tong carburetor kasi grabe na yun. Grabe yung dumi. Matigas na yan. Jelly na ang dating yan. So yung mga fuel line na yan, dyan sa loob na yan, yan ang malupit dyan. Kaya ibababad po natin ng matagal. Yan. So mga jettings nyo, barabarado na yan. Pati yung floater nyo, makikita mo yung kulay. So, matagal na talagang natingga. Actually, repo yan na nabili niya sa kumpanya. Tapos, ito yung gagamitin ko muna, pangbabad. Kasi kung mag-CVT cleaner tayo dyan, naku, kahit dalawang karton pa, hindi uobra. Kaya dapat ang gawin natin, pangbabad natin muna yan. Siguro mga 2 araw. Max, after ng 2 araw, buuin natin. Tapos yan muna. Ito naman ang gamitin natin para pang tinga-tinga pa niya, malinis pa. So ayan, bali ito muna tayo, dito muna tayo, focus muna ako rito para mapaandar lang kasi spark plug, madali lang naman yan. Andyan lang naman yung spare parts dito sa tuktok, napakadali lang ng spare parts, meron namang mga ganyan. Dito natin ibabad lahat yan, lahat. Pero siyempre tanggalin natin yung mga goma-goma na yan. Tatanggalin natin yan. So yan ang update dito. Sa baso pa lang to Yan sa baso pa lang. Kasi siyempre kahit pa paano madaling yan. Madaling linisin. Kasi pakukot-kot natin ng mga matatalas na bagay. Gaya ng flat straw. Diba? Kaya na jelly na yan. Tapos yung iba. Yan dyan po. Yan Yan. Dyan natin nilalagay yung mga yan. Pero panigurado iwanan ko yan. Bukas ko na yan bubuhin. Pasok sa trabaho. Mga pa lang naman ngayon 2 p.m. 2 p.m. pa lang ngayon. So, bukas, try natin after lunch, buuin natin, tapos try natin paandarin yung XL standard. So, ayan, ito yung tangke niya. Chinek naman natin kung hindi naman madumi. Kaso lang, walang fuel cap. Kaya, bibilan pa ito, sasapak natin ng bagong fuel cap yan. Gasolina. Yung naman, oil, chinek ko, meron naman. Pero syempre, luma na. May oil naman. Tsaka na tayo mag-change oil pagka umandar na, okay na. Pero pagka umusok to, syempre, i-inform natin yung may-ari na, boss, palitin yung ganito, ganyan, kung anong dapat palitan. Kung valve silang, hindi valve silang papalitan natin. Pero kung sira din yung piston ring block, sanggunin natin sa may-ari na palitin talaga. Okay, ay update ko kayo dyan pagka umandar na. So ito yung mga binili. So ipangkakabit ko yan, throttle cable, tapos ito. Yung ginamit niya kasing kaptang iba na. So meron namang original. So maging 2 lang yung susi niya sa pang-andar at saka ito kasi magkaiba yun Then ito yung tangke, dito natin ikakabit niya yung fuel cap, which is ito yun, yung fuel cap. Yan, so ito na, nalinis na natin yung carburetor. Babad na ng matagal. Hopefully, buhay na yan. Sana hindi na magloko yan. Dahil kung hindi, babad po ulit ng matagal yan. Spark plug, syempre, yung original pa rin. Gamit natin, stock. Okay, kakabit ko lang to dito. Yung fuel cap na to, kakabit ko. Ito naman, syempre, tatakip ko na yan. Matapos na yan, matesting na yung natin, XL standard. So yan, nakabit na natin yung carburetor. Tapos yung, siyempre, yung throttle cable. So, nakabit na rin natin.
Yung choke niya, as is na yan, nandiyan na yan. Kahit repo, hindi naman nawawala ng yung ano lang, repo niya kasi ito nabili sa isang kumpanya eh. Hindi ko lang alam kung anong motorcycle dealer. Anyway, so yan, nilinis na rin natin yung airbox. Siyempre, lagyan natin ng bagong air filter. Ganyan. Okay. Tapos takpan natin, lagyan natin yung ano, tangke niya ng gas. Testing tayo maya konti. So yun, ikabit na natin. Ayan. At the same time, siyempre kakabit natin yung tangke mamaya. Kaya siyempre nilinis na rin natin yan. Mga ano lang ba, initiative lang tayo ba? No? Initiative lang. Kahit hindi inutos ng may-ari, gawin na natin. Tapos yung mga sobra-sobra niyang eto, diba? Kung may sobra-sobra pa, pwede naman dyan, no? Diba? Dungis na yan, no? Yan. Para naman luminis-linis yan. Kasi sobrang dumi talaga. Linisan din natin yan maya-maya. Okay? Kapit mo natin yung tangke. Unahin mo natin yung andar bago yung linis-linis. Lahat. So ito, plano ko na siyang paandarin. Pero syempre, dahil mag-check tayo bago tayo magpapaandar, ko sana, i-tune up. So napansin ko, walang valve tapit. Adjuster, oh. Wag ganon mga bro. Or kung sino man ang unang may-ari nito, ano nangyari? Bakit nawala naman ng... Kinahuyan niya ng dalawa? Oo, dalawa eh. Malamang kinahuyan siguro to. Ay, Diyos ko, Diyos na lang bahala. Hindi tama mga brad. Paano kung tanga-tanga yung yung mekaniko na, di ba, hindi man lang iti-check to, hindi i-tune up. Hindi, mamamatay na lang siya kakatesting pa andar. Hindi talaga andar to. Ang hirap kayo ng ganito. Di ba? Okay, sige. Hanapan mo natin to. Lalagyan mo natin ng valve tapit to. Screw. Okay, tapos yung sprocket, hindi rin pang kanya. Napalitan din. Tapos wala nang ganito. Hindi ko lang nakunan kayo ng video. Anyway, kasi siyempre pag busy tayo, minsan nakakalimutan na natin dahil nakakonsentrate tayo sa gawa. Hindi pang kanya to. Tapos wala nito, walang valve tappet screw. Hanapan natin ng paraan na lang. Okay, ito na siya ngayon. Lagyan na yan ng bagong oil. Lagay na yung ayos na. Wala na yung ingay. Kasi may bagong asbestos. Bagong nut. Na po yung tunog niya ngayon. So, kunting kembot na lang to. Yung preno niya sa likod. So, tansya ko, kunting kembot na lang talaga to. Please, umandar na siya. Medyo ang dating nito matutuwa ng may-ari nito kasi nabili niya to ng 5,000. Hindi niya malaman kung anong sira meron. Tapos ang usapan namin, i-restore daw. So, kung ano lang yung dapat palitan, yun lang yun. Kaya ngayon, naglagay na tayo ng bagong oil. Okay? Brake shoe na lang. Tapos palit na natin yung mga yan. Then inform natin yung may-ari para matuwa naman yung may-ari sa motor niya. Nabili niya ng 5,000. Kasi yung ginastos niya yun, wala, maliit lang magkano lang namang niya. Hindi naman na overhaul, na top overhaul, hindi naman. Yun lang yung mga nawala, sprocket ng timing chain, valve tappet, screw, ganun lang naman. Tensioner spring, wala. Napagkahuyan sa kung saan niya nabili ito. Anyway, so yan na yung 5,000 niya, umaandar na, okay na. Walang usok, ayos. So yan, tinesting na natin, pinaandar natin. Button na yan. So maraming kulang yan. Walang valve tappet. Tapos mali yung sprocket ng chain. Hindi pang H-tail. Tapos yun, mga walang nut. Bale, gagawa natin ang paraan yan para gumanda tunog niyan, singaw. So, swerte din ng may-ari nito dahil napansin ko, yun lang yung ingay na naririnig ko Muffler lang hindi sa makina And then, hindi rin nagusok. Yun ang mga bakas na mga valve tappet na nilagay natin. Kahuyan tong motor na to. Grabe. Walang walang tensioner. Ilagyan ko ng bagong tensioner yan.
natin, ayusin natin, tanggalin natin yung ano niyan, ingay.